Sa ikatlong araw ng pagbabalik sesyon ng Kongreso, panukalang dagdagan ng 200 piso ang arawang sahod ng minimum wage earners sa pribadong sektor. Tuluyan ng ipinasa sa Kamara. Bukod dyan, mababang kapulungan inilatag ang hakbang para magbigay suporta sa pagpapabuti ng sektor ng agrikultura. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. The Chair declares House Bill number 11376, an act providing for 200 pesos daily wage increase for the minimum wage workers in the private sector as having been approved on third reading. Maraming salamat po. Lubos ang kasiyahan ng maraming kongresista sa pagkakapasa sa huling pagbasa ng Kamara ng panukalang pagdadagdag ng 200 piso kada araw sa sahod ng mga minimum wage earners sa pribadong sektor sa bansa. 172 na mambabatas ang bumoto pabor sa panukala. Walang tumutol habang isa naman ang nag-abstain. Ayon sa mga may akda nito, alay nila sa mga manggagawang Pilipino ang panukala kaya't sana'y magtuloy-tuloy na ang pagsasabatas nito. Napakalaking tagumpay nito sa ating mga manggagawa sapagkat malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at sa pagpapataas ng antas ng kanilang pamumuhay. It has been 36 years since the last legislated minimum wage was approved. Now is the time to finally break the long years of legislative inaction. Bukod naman sa panukalang taas sahod, nakatutok na rin ang Kamara sa isyu ng bigas. Una nang tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na bibigyang prioridad nila ang mga panukalang batas na magpapalakas pa at magtutulak para maging permanente na ang 20 pesos rice program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanilang pulong kasama si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sinabi ni Speaker Romualdez na siya mismo ang mag-i-sponsor ng DA Priority Reform Bills pagsapit ng 20th Congress. Giit ng House Leader, hindi lang ito mga basta panukala, kundi blueprints para sa pangmatagalang pagbabago sa bansa. Humiling po ng tulong ang ating pong kaibigan, ang ating kalihim, Secretary Kiko Laurel, with regards po dun sa kung paano ang dapat na magiging sistema tungkol po sa para masustain po natin yung programa na ito. Nabanggit po niya dito, napakahalaga, is yung pagbabalik ng kapangyarihan nga po ng NFA. So yun po ang naging magandang diskusyon kahapon. Welcome naman para sa DA ang mga inisyatibong ito ng Kamara. Kung magkakaroon ng legislation that will give opportunity for NFA to release stocks, to buy and to release stocks in a manner na mas madali para sa kabuuan, kapakanan ng mga tao. Mas maganda 'yon. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.